14. It says, "Do not be afraid, you worm Jacob. Little Israel, do not fear, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel." Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong natong gibasa. Ang Isaiah was also written by Isaiah, o si Prophet Isaiah is one of the 5 major prophets sa Old Testament. No? Kay si Isaiah, sila ni Jeremiah, isa sa mga dako kayo o papel na gigampanan sa Old Testament. Kay kani mga prophets nag-serve sila sa mga pipila usab ka mga kings or mga hari sa Israel. Now, dinhi sa may chapter 41 verse 14, ang word sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo alang sa kang Jacob. Okay? Kung kahibalo ka mo sa panahon ni Jacob sa Old Testament, si Jacob is anak ni Isaac o ni Rebecca, na ay igsuon si Jacob nga si Esau. Okay? But sa linya sa Israelite, sa ato ang mga descendants, si Jacob siya ang nahimong amahan sa 12 tribes of Israel. No, kay nakaminyo siya sa kay Leah o kay Rachel. So dito nagsugod ang 12 tribes, no? Dito sila ni Joseph, etc. Now, Jacob was named also by God as Israel. Tungod kay ang Old Testament, mao kini ang time nga ang atong Dios nga amahan, siya ang nagapanglihok sa kalibutan. Unya, pagkatao ni Jesus hangtod sa iyang ascension ngadto sa langit, mao kana ang time nga si Jesus ang nagministeryo dinhi sa kalibutan. And after nga si Jesus ni saka ngadto sa langit, iyang gibilin or gipadala sa amahan, puli kang ginawa Jesus ang balaang espiritu. So, nagsugod sa pagsaka ni Jesus ngadto sa kalangitan hangtod karon sa atong panahon is mao ang time or ang panahon nga ang Holy Spirit ang nagaministeryo sa matag usa kanato. And ang Holy Spirit, ganito niya ang iyang pulong, ganito niya ang mga panghitabo, mga sirkumstansya aron ipaabot ang mensahe sa matag usa kanato. Okay? So ang word sa Ginoo ngadto sa kang Jacob is very clear. Do not fear. Ayaw kahadlok. But kanang ako, Ronald akong pangalan, na ako'y bansag nga Nonoy, Ilonggo ba? Nonoy, Toto, Bibing, ang kinakas na mga Ilonggo. Fear, you warn Jacob. Kadagwag, pwede nga ihinabit ang Ginoo, no? Anong worm mo yun? Kailan matag-worm, no? Sinong gupalago sa Bisaya, wate. Okay? Do not fear, you worm Jacob. Ayaw kahadlok, wati nga Jacob. Little Israel, do not fear. Kaduha niya giulit ang do not fear. For I myself will help you. So ayaw kahadlok, kaya na ako magtabang mo. Sa isa sa mga illustration sa atuang radio program kagahapon, ang mga bata nga mga gagmay, mahadlok na silang gitgit. Pero pagkauban nila ang ilahang mga mama o papa, wala ang kagigit. Naagi ako ng kagigit, pero mawala ang ilang kahadlok. Tungkol kay nga naman, they are sure na walay mahitabo sa ila. Kay naa si mama, naa si papa, they are secure. That is why mawala ang kahadlok. So, do not fear, for I myself will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. Now, mga kapatid, ang atong tema ni nga buntag is the blessed word. Hallelujah.
ang bulahan nga wati. Ang word sa Ginoo in verse 14, do not fear, O worm, Jacob. Hallelujah. Siguro, basing pipila sa inyo, karon pa nakabasa o nakadungog ni ini na pasahe sa Biblia, sa bersikulo. And medyo binli siya kay wati, no? Daghan ang mahadlok ani. Si was called by God as a worm, as wati. Pero bulahan siya, o dili siya kay mahadlok bisan pagsama siya sa wati. Tungod kay protektahan siya sa Ginoo, ubanan siya. I will help you, declares the Lord, your Redeemer, the Holy One of Israel. Hallelujah. Mga kaigsunan, the average lifespan of worm or wati, ang lifespan niya niini is around 4 to 8 years. Dugay-dugay po diyan, no? Maximum of 8 years. However, this varies depending on the species and environmental factors. Ang mga wati, ang families ng wati o worm, adunay more or less 1 million species, kinds of worms. Daghan diay sila. So far, ang ako ang nakita tuloy. To Charles Darwin, isa sa mga scientists, words have played a more important part in the history of the world than most person at first suppose. Aduna sila'y dako kaayo, importante kaayo nga part or rules nga ginagampanan sa ato ang kalibutan. Sukad sa una hangtod karon. Sometimes mas worth pa sila sa tao. Dako kayo sila gigampanan sa ato ang ecosystem, sa ato ang yuta, sa ato ang kalibutan. Now, mga kaigsunan, niini nga puntag ang ato ang mensahe, ato ang tunan. Ngano kaya nga gimension sa Isaiah chapter 41 verse 14 ang isa sa mga creation sa Ginoo nga word. Nganong gipanginsama siya kang Jacob. Kadaghan diha nga klase sa mga matang sa mga insekto or animals or mammals man lang nga pwedeng ihilambigit ngadto sa tao. In fact, mas daghan ang gigamit nga paghilambigit sa tao ngadto sa hayop is ang gigamit sa Ginoo is ang sheep or karnero. But this time gihilambigit siya sa wati. Ang atong Ginoo is very bright. And dadon ko ang inyong huna-huna ngadto sa usa ka sitwasyon nganong gimension nganong gigamit man sa Ginoo ang worm nga gipanginsama niya sa kang Jacob. Sa ato pa mas kilala gid sa Ginoo ang tanang matang sa mga from small species, from small animals ngadto sa mga dagko, kaila og nakaila gid ang Ginoo unsay worth nila dinhi sa ato ang kalibutan. And this is a proof nga ang Ginoo mao'y creator sa kalibutan. Alam niya ang importansya bisan pa man sa mga pinakagagmay nga mga buhi nga mga mananap or insekto dinhi sa kalibutan. Now, niini nga buntag adunay upat mga kaigsunan ka mga characteristics nga atong kuhaon from this word, oh little word, nga atong tunan ining gamay, tiyutay, ngilngig nga wati. Apan importante kayo nga mga pagtulunan nga mahimo natong himuong samin salamin, mirror, panig-ingnan sa ato ang matagusa ka mga kinabuhi. Ano magig kaya nga nung word man ang gigamit sa Ginoo in this verse 14? First,
Worm is they recycle nutrients. Ang mga worm or ang mga wati, mga kapatid, mga kaigsunan, they eat their own body weights in food, meaning kung unsa kabugat ang ilahang lawas, maupo na dapat kadako or kadaghan ang ilahang makaon. And every day, matag-adlaw, and help recycle nutrients. First Peter chapter 3 verse 8, finally all of you be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Sama sa wati mga kaigsunan, ang usa ka yuta nga kanang nabantok, tama na no kanang gahi no, bantok ng yuta. Pag imuha ng butangan o buwati, later on, paglabay sa pipila ka mga adlaw or may bulan, ang yuta maging fertile. O sa may buti pa sa butana. Ang wati di ay, they are good influencer. Ma-influence nila, dili lamang ang yuta, kung dili out sa ilahang ginakaon o ginakuha, mo produce food sila o another. Unlike sa ubang mga mananap, nga ang ilang ginakaon, mahurot. Kung unsa man ang ilang ginakaon, magkaroon kini siya o kaninang natay mga endangered, no? Nga mga bahin sa mga creation sa Ginoo, tungod kay sa dihang kaunon sila, magkawala sila. But ang wati mga kaigsunan, whatever they eat, they multiply it. Duta, no? Ang alin di ay ang pagkadisenyo sa Ginoo. Now, si Jacob, gipanginsama sa Ginoo sa wati. Sa atong gibasa kaganina, sa 1 Peter chapter 3 verse 8, ang gusto diya ay sa Ginoo pod sa ato nga mahimutang maayong influence ngadto sa uban. Kung unsa ta, kung sikin sa ta, ang tao nga nasa atong palibot ma-influence nato. Siyempre buutan ta, good boy ta, no? Buutan ni, good boy ni. Ang ato ang mga amigo, ang ato ang mga silingan, ma-influence. Unok man lang yuta. Kaya isa sa nature, sa worm mga kapatid, is mubangag sa yuta. Magsige na sila biyahe, magsige na sila lakaw. Ug unya, mangita sila nutrients. O ang nutrients nga ilang pagkakaunon, i-multiply nila. Mao ka na, nga kapag ka makakita mo yuta, nga naitai sa wati, tambok ng yuta. Chapter 6 verse 17, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Kung sa may puti pasabot ni ang wati, aron nga mutambok ang yuta, dili mo siya pwede ibutang og kanang pasok, no? Nga dili siya makalihok o dili siya makasuroy sa palibot. Kaya ano man, need nila or kinahanglan nila nga doon na sila'y laing outlet, numulusot-lusot mula lapos bisag asa, o kung asa man sila moabot, mahimong tambok ang yuta. Now, sa 1 Timothy nga atong gibasa, dili na ta magiging arrogant, dili kita magmagahi, o dili kita magdinalo sa kung unsa man ang nia kanato. O sa may buti pasabot niini, dapat daw natay outlet. Okay? Kita ba mo tubig?
ang tubig o ang sudlanan kapag walay outlet, unya magsigi siya og refill, magsigig tugong o sa may mahitabo. Di ba kung buto, mubuak, para sa daghang dili ka bantay ka nang magpahangin ta sa ato ang mga ligid o mga interior. Kaya tungkol wala siya outlet, kinahanglan, control nimo ang pressure sa hangin kaya masubrahan mo buto. Okay? Ang tubig nga nagadaloy, nga naga-flow or naga-agos, dapat na siya outlet. Okay? Dapat po, ang ato ang matag usa ka mga kinabuhi, naatay outlet. Meaning, kung unsay niya ka na to, ang gasa, ang talento, ang abilidad, ang kaalam, dapat naatay outlet ana. Okay? Huwag naatay kwarta. Siyempre, apino na to ang kwarta. Kung naata, dapat naatay outlet. Amen? Soil. Luwas nga iyahang himuong tambok, tabunog ang yuta, i-repair niya. Works enhanced by remediation and can help clean up contaminated remediation. Bioremediation is a eco-friendly, cost-effective environmental technique, an environmental cleanup technique that uses microorganism which is bacteria and fungi aron nga ma-repair. Kuya ano pagkabrayta ng mga pagkabrayta ng mga watino. Mogamit sila o bacteria o mga fungi, mga microorganism nga naa diha sa yuta aron i-repair. Kaya bulo ba mo nga sometimes ang tambal sa bacteria is another bacteria. Mo ganina ang panlaban nato sa bacteria sa mga sakit is another bacteria. Ang atong kalibutan is natinunglo. Ang ato ang yuta, ang ato ang kalibutan, ang atong nasod, nag-suffer sa curse. Kaya pala ba mo nga ang atong yuta, ang atong nasod? Tama sa wati, ma-repair. Pero sa pagkatinuod lang, isa sa mga nag-preserve sa ato ang palibot, sa atong kalibutan, anong dili ta masiluta, dili ta malaglag. Because of believers, because of Christians. Kung wala ang presensya sa church, kung wala ang presensya sa mga Kristohanon, kung sa talang kahinahitabo sa ato ang kalibutan, sa ato ang nasod karon. O isa sa nakapreserve niini is ang mga anak sa Ginoo, mga wati. Amen? Ang mga wati ang nakapreserve niini kaya nga naman ma-repair. Atong basahon. 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Ayuhon sa Ginoo ang atong yuta, ayuhon niya ang sakit, dunggon niya ang atong mga pag-ampo o iya kitang pasaylohon. Sa ato pa, sa may buti pasabot ini, kung ang tao maghinulsol, kung ang tao mahinulsulod, kung kita mangayon ka pasaylohan, diha sa atong buhi nga Dios, ma-repair, maayo, ma-fix. Amen. Ang problema, ang ato ang nasod, ang ato ang kalibutan. Amen? So, ang pagkamapainusanon diha sa presensya sa Ginoo. Kay balo ba mo nga pinaagi sa paghinulsol? Adunay daghang mga history sa balaang kasulatan sa Old and New Testament tungod kay ang tao naghinulsol dili pagahukman sa Ginoo o dili mahilambigin sa hukom sa Ginoo. So ang tao nga mahinulsulon makapausap sometimes sa plano
sa Ginoo mahitungod sa paghukom. Kinahanglan ang ato ang kaugalingon makita sa Ginoo nga makapalipay diha kaniya. Dili lamang kita mo influence ngadto sa mga katawhan sa palibot. Dili lamang kita mahimong magkaroon og maayong outlet pinaagi sa pag-share, pinaagi sa paghatag, pinaagi sa pagtabang ngadto sa mga katawhan kana sa palibot, but also kinahanglan kung asa man ta maging kabahin ta kanunay sa solusyon sa mga sakit or sa mga problema. Kabahin ta sa solusyon dapat sa problema. Dili kita dapat mudagdag sa problema. Ano na yung mga providing a food source for other important species. As important as they are alive, worms also is very important in food chain. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Sa Ginoo dapat dili pod tapulan. Karon na nagabot sa akong mind. Wala daw asawa tay silbi, wala tay worth sa lain nga anak sa lain mga binuhat na nasa palibot. So anyone who does not provide for their relatives and especially in their own household has denied the faith. Mao ni nga atong mga kabataan tudloan gid pud nato sa pagtrabaho sa ngayon nato nga makahibalo sa mga trabaho kay later on kung kita nga mga ginikanan maniguwang na magluya na unya ang atong mga anak walay nahibaw ang trabaho, walay nahibaw ang mga buluhaton sa sulod sa panimalay, wala na ready, wala na andam, ano, sao na lang. Okay? So, ang usa ka tawo nga dili makatapang, dili maka-provide biblically, no? Na mo-provide nila sa atong mga relatives sa atong balay. No, ati kinkin mo provide na di ay mo lang sa isang gante pa maningkamot kin mo sideline gini mag-provide provider. Hallelujah. Mao nang dapat mag-eskwela kitong tarot ng mga estudyante kay paano mo mahimong provider kung wala mo nakahuman o siyempre, mabuhi man ang tao kung wala nakahuman ng kurso. Pero sa ato ang system sa atong kalibutan karon, maglisod maganing pangita ang tarong trabaho ang naka-graduate. Unsa na lang ka ang wala nakahuman. Siguro makakita ng trabaho pero kinahanglan kang magduko-duko diha magpala og balas gikan buntag hangtod hapon, kinahanglan ka magduko-duko diha magkibot og sagbot, kinahanglan ka magpainit, kinahanglan ka magpasingot. Diha sa palibot. Mabuhi man gud, pero kay mo na ginaingon nga dili tanan imong ma-provide. So, kinahanglan mahimo tang maayong provider, no? Sa mga aspeto or sa mga area nga kung asa ta ginahimutan sa Ginoo, dili man ta tanan mahimong maayong mga teacher, dili ta tanan pwede mahimong teacher. Dili ka tanan pwede mahimong mga driver. Kanya-kanya tag mga rule na ginagampanan. Now, in area, asa kita gipahimutan karon kinahanglan mahimong tag maayong provider. Rules, ang hinungdan, ang reason nganong niata dinhi, actually niata dinhi dili lang para sa atong kaugalingon. Ang reason nganong niata dinhi is sometimes para sa uban. Okay? So mahimutan maayong provider mga kapatid. Dili lamang sa sulod sa atong panimalay, sa atong mga kauban, sa atong trabaho, sa atong mga friend, sa atong mga higala. Kung doon na kay naagian sa dalan nga na bagdaw, na dautan ng sakinan, kung sa imong matabang mag-offer.
proven nako for so many times. Moabot yun ang panahon na kung kita maginahanglan, mo harvest yun tapag doon na tayo gitanong nga mutabang ta sa atong isig katao. Fear, O worm Jacob, for I will be with you, I will help you, declares the Lord. Amen? Gampanan na to ang reason nganong aniya kita. Ang hinungdan nganong aniya kita. Ang purpose ni ini is mao kining upat ka mga characteristics nga atong kitun-an niini nga buntag. Hallelujah. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga